So mga bagay na po pwede mong gawin upang hindi bumaba ang tingin sa'yo ng isang lalaki. Yes, mga kamamay and mga girls, take note of this. Makakatulong itong mga tips na to upang mapanatili po ninyo ang pagiging high value mong babae. Hindi lang sa lalaki, pero maging sa ibang mga tao. Kaya napakahalaga po na malaman nyo po ang mga bagay na ito mga girls. Pero bago natin to simulan, bago ko po ito i-share sa inyo, isa lang palagi ang aking hinihiling if ever na nakakatulong po yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko dito, isa lang palagi ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to. Malaki pong may tutulong yan mga kamamay dito sa ating munting channel. Kaya kung nagawa nyo na po yan, huwag na po natin to masyadong patagalin pa. So ano nga ba yung mga bagay na po pwede mong gawin upang hindi bumaba o maging low value ang tingin sa iyo ng isang lalaki? So number 1, huwag mong ipakita na parang easy to get ka. Yes, mga girls, lalo na yung mga kababaihan natin dyan na wala sa relasyon o sabihin nating single kayo, please, kung gusto nyo pong maraming lalaki ang humabol sa inyo, maraming lalaki ang magpantasya, umasam sa inyo, okay, magka-crush sa inyo, wag nyo pong ipapakita o ipararamdam na parang easy to get ka lang. Yung tipong mababalitaan na lang na kung sino-sinong nagiging jowa mo, kung sino-sinong nagiging asawa mo. Kapag ganyan mga kamamay, magbabago ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Hindi po pwede na kung sinong manligaw sa iyo, sasagutin mo ng sasagutin. Hindi po pwede nakakikilala nyo lang, bukas kayo na kaagad. Hindi ka masyadong naglalagay ng standard o boundary sa sarili mo. Kung kaya't nagiging easy to get ka na lang sa mata ng maraming tao, lalo na sa mata ng mga kalalakihan. Kaya payo lang mga girls, huwag kayong maging parang easy to get. Para sa ganon, hindi bumaba ang tingin sa iyo ng isa o ng mga lalaki. Alright? So next, hindi ka dapat maghabol kung alam mo na siya yung nagkamali. Yes, mga kamamay, alam niyo po ba? Sa paghahabol ninyong ginagawa, sa pagmamakaawa mo palagi sa isang lalaki na huwag kang iwan, lalo pat alam mo na ikaw yung tama o alam mo na siya yung nagkakamali palagi, kapag ganyan po ang inyong binisyo mga girls, tandaan niyo po ito. Masakit mang pakinggan, pero sa halip na i-value kayo ng isang lalaki, sa halip na ingatan at balikan kayo, at mas itrato kang genuine at mas pahalagahan, kabaliktaran po ang nangyayari. Mas maaabuso kayo at lalong hindi bibigyan ng genuine na pagmamahal. Pag sinabing genuine, yung totoong pagmamahal. Okay, mas bababa ang tingin sa iyo ng isang lalaki kapag ganyan ang ginawa mo. Habol ka ng habol, nagmamakaawa ka palagi, umiiyak ka palagi at nakikiusap sa kanya. Wala ka namang kasalanan. Responsable ka naman. Siya naman palagi yung gumagawa ng pagkakamali at kasalanan kung bakit palagi kayong nag-aaway. Kapag ganyan mga kamamay, huwag kang maghabol. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang ma-realize ang lahat. Hayaan mo siyang maisip na siya yung nagkamali at siya yung dapat humingi ng tawad. Kaya please mga girls, alamin po ninyo ang inyong value. Kung kailan kayo dapat maghabol at hindi dapat maghabol. Okay? So next, umiwas ka sa kahit na anong bisyo. Opo mga girls, sinasabihan ko kayo dahil ang bisyo ay hindi lamang para sa mga kalalakihan. Meron din akong kilala na mga babae, nagkakababae, may bisyo din eh. Unahin ko ng sugal. Mga kamamay, kapag nalulong kayo sa sugal, magbabago ang tingin sa iyo ng hindi lang isang lalaki, halos lahat ng tao. Bakit kailangan mo magsugal palagi? Bakit kailangan mo na gawin yan? Ganyan ka na ba ka-desperada pagdating sa pera? Lagi niyong tatandaan mga girls, kung kayo ay nalulong sa sugal, hindi po pera. Okay? Pagdating dito sa mundong ito, ang pinakamahalaga, kaya huwag kayo masyadong maghabol sa pera. Tanggalin nyo ang bisyo, kahit na anong bisyo, kung ano pa man yan. Hindi yan makakatulong, imbes, bagkos,
mas bababa ang tingin sa iyo o magbabago talaga ang tingin sa iyo ng isang tao, ng isang lalaki, ng partner mo, ng jowa mo kapag pinasok mo ang kahit na anong bisyo. Okay? Kaya please, iwasan niyo po yung masasamang gawaing ganyan at hindi yan makakatulong. Okay? Mawawala ng tiwala sa iyo, mawawala ng suporta sa iyo ang kahit na pinakamamahal na tao sa buhay mo. Okay? Kahit pa yung asawa mo, kahit pa yung mga magulang mo, o yung mga magulang mo, hindi mananawang magpaalala. Pero syempre, magbabago rin ang tingin sa iyo niyan. Alam niyo po ba na yung mga tao, okay, na nagsusugal na ganyan, ewan ko kung hindi abot ng kanilang isipan, pero mas lamang po nagiging talo dyan eh. Mas lamang po ang uuwi kang luhaan pagdating sa larangan na yan. Kaya please, alisin nyo ang kahit na anong bisyo sa inyong sarili, sa inyong buhay para hindi bumaba ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Okay? So next, anumang marating mo, wag na wag kang magbabago. Opo mga kamamay, para hindi pa rin magbago ang tingin sa iyo, hindi bumaba ang tingin sa iyo ng isang lalaki, please, wag na wag kang magbabago. Kahit na anong achievements ang marating mo, kahit saan ka makaabot, kahit ikaw ay umasenso, please wag na wag kang magbabago. Kasi ang dami kong kilala dito, nakaangat-angat lang ng konti, nagkapera lang ng konti, nagbago na ang trato. Naging lagi ng galit, okay, lagi ng bayolente, naninigaw na. Di ba? Dati naman, maayos ka namang kausapin, pero ngayon, bakit sumisigaw ka na, nagtataas ka na ng boses? Dahil ano, may maayos ka nang nasusuot, may maayos ka nang kasuotan, may pera ka na, may bitaw ka na, kaya ganyan. Kaya please mga kamamay, kung ayaw nyo po na bumaba ang tingin sa iyo, kasi kahit nasa taas ka at nagbago ka, hindi ka na ma-reach out ng lalaki, hindi ka na ma-reach out ng mga tao sa paligid mo, yung tipong nagbago na ang lahat sa iyo, yung ugali mo, kung paano ka makisama, makitungo. So kahit umaasenso ka, kahit marami ka ng pera, hindi pa rin natin maituturing na pag-asenso yan. Kasi dapat yung itinataas mo, siya pa yung bumaba eh. Pera pa yung mas nangibabaw sa utak mo, sa sarili mo. Kaya please, ang payo ko mga girls, kahit saan kayo makarating, ano man yung maabot ninyo sa buhay, okay, wag na wag kayong magbabago. Kasi isa yan sa magiging dahilan para ibaba ang tingin ng isang lalaki sa inyo. Kapag nagbago kayo, be humble. Okay? Literal na kahit saan kayo makarating, huwag kayong magbabago. Yung iba, nakarating lang sa ganito, nakasakay lang ng ganito, nagkaroon lang ng ganito, hindi na namamansin eh. Dati-rati naman, pagka nagkakasalubong kayo, tumatango pa eh, pero ngayon hindi na. Kaya please mga kamamay, isa yan sa mga ugali na wag niyo pong bibit-bitin kahit saan man kayo makarating. Huwag kayong magbabago kasi nagbabago rin ang tingin sa inyo, lalo na ng mga lalaki, at mas lalong bumababa kapag mas nasilaw ka sa pera o kung anumang achievement ang makukuha mo tapos bigla kang nagbago. Okay? Magbago ka para sa mas maganda. Magbago ka for better, not for worst. Okay? So next, maging productive palagi sa araw-araw. Opo mga girls, anong ibig sabihin maging productive sa araw-araw? Dapat huwag mong sayangin ang oras at panahon sa araw-araw. Huwag kang palaging tumatambay. Huwag kang palaging nakaungkot. Huwag kang palaging pahiga-higa. Kailangan palagi may ginagawa ka. Dapat ipakita mo sa isang lalaki na high value babae ka. Okay, kung kaya mong kumita ng pera, kung kaya mong magnegosyo, kung kaya mong maghanap buhay, gawin mo. Mas makakatulong at magbabago ang tingin sa iyo ng isang lalaki at magiging high value ka at maiiwasan na bumaba ang tingin sa iyo ng isang lalaki kapag ganyan ka. Yung tipong nagiging productive ka, nagiging high value ka, hindi ka lang nag-aayos, hindi ka lang nagpapaganda, pero kaya mo pa rin pumera. Kaya mo pa rin sumideline kahit nasa bahay ka pa lang o nasa bahay ka lang. Kapag ganyan mga kamamay, ibang usapan yan. Mas mataas ang tingin sa iyo kumpara doon sa mga babae dyan na panay hingi, na panay asa, na panay request, na panay pabili, wala namang binibigay na pambili. Kaya please, huwag kayong palaging dumepende sa isang lalaki. Maging progressive kayo sa araw-araw. Maging busy kayo. Di ba? Maging abala kayo sa pagpapayaman, maging abala kayo sa pag-i-improve ng inyong sarili. At isa yan, sinasabi ko palagi sa inyong mga kamamay, ang mas magpapataas ng tingin sa iyo ng isang lalaki. Right? And last, huwag mong iasa at hingin
ang lahat sa isang lalaki. Ito palagi yung sinasabi ko sa inyo eh. Nasabi ko na to kanina, kaya gusto ko mas diinan pa sa ngayon. Huwag na huwag niyong iaasa lahat-lahat pagdating sa isang lalaki. Lalong-lalo na yung mga material na bagay. Kung ayaw mo na hindi kayo magkasundo at kung ayaw mo na magbago ang tingin sa'yo ng isang lalaki. Okay? Kapag lahat na lang iniasa mo, babe, bili mo naman ako ng bag. Ang ganda ng bag, Louis Vuitton eh. Ang tagal ko nung pinapangarap nun, tapos wala ka namang naiaambag sa kanya. Ni pagtitimpla ng kape sa madaling araw, hindi mo magawa. Ni pagpaplansya ng kanyang damit bago pumasok ng trabaho, hindi mo magawa. Tapos paghihingi ka ng bag, ang lambing-lambing mo. Okay? Tapos pag nahuli ng uwi sa bahay, ginabi ng uwi dahil sa kaote, nagagalit ka pa. Okay, nagsiselos ka, nagagalit ka nang wala sa lugar. Sa palagay mo, ganyan na lang kadali humingi o mag-request sa kanya ng mga material na bagay? Lahat na lang iniasa mo eh. Babe, gusto ko ng kape, nilalamig ako eh. May pa at kamay ka naman eh. Yung lalaki, kararating lang galing trabaho, tapos ano, siya pa yung pagtitimplahin mo ng kape para sa'yo. Mga girls naman, huwag kayong ganyan. Huwag niyong iasa sa lalaki ang lahat. Material man yan, pera man yan, o kung ano pa man. Tulungan kayo, hindi mo siya alila, hindi mo siya alipin. Diba? Kung gusto mo na maging high value ka sa mata ng isang lalaki, baguhin mo yan. Baguhin mo yan, huwag mong iasa ang lahat. Sa halip na dapat ikaw palagi nagpo-provide sa kanya pagdating niya sa bahay. Ang mahirap dito, nagtatrabaho na nga siya sa labas, tapos pagdating ng bahay, siya pa yung pagtatrabahuhin mo. Ano yan? Ano ka, prinsesa? Ano ka, gold? Ano ka, Disney princess? Huwag ganun mga kamamay. Hati nga kayo, di ba? Hati kayo, huwag mong iasa sa kanya ang lahat. Kung siya bumili ng pang-ulam, dapat ikaw naghahaye. Okay? Kung siya bumili ng pagkain, dapat ikaw naghuhugas ng pinggan. Kahit dun man lang mga kamamay, makita ng isang lalaki ang value mo. Kaya please mga kamamay, huwag niyong iasa sa lalaki ang lahat. Huwag niyong iasa. Kasi nakakapagbago ng pagtingin, ng trato sa inyo ng isang lalaki yan. Hindi man yan mabitawan sa kanyang mga salita na, ang low value naman ng babae na to. Hindi man lang makakapa, hindi man lang makarealize na ako na nga yung nagtrabaho, bumili ng pagkain, tapos ako pa paghuhugasin ng pinggan. Kapag ganun mga kamamay, talagang nagiging pangit ang dating, okay, ng inyong, alam mo yun, ng inyong personality pagdating sa isang lalaki. Kaya please, huwag niyong iasa sa kanya ang lahat. Hanggat maaari mga kamamay, huwag niyo nang pagtrabahuhin pagdating sa bahay. Okay? So sana makatulong yung mga tips na to sa inyo, mga girls. Sa mga gustong magpa-love advice, magpa-coach pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig, nandito lang po ako. Pwede niyo po akong tawagan, i-message kung kinakailangan. Ako po mismo ang magbibigay ng payo pagdating sa inyong mga buhay at relasyon. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.